of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning, Jesus! Purihin ang Good morning. Panginoon. Ayan. Si Pastor nagsusulat pa. Glory to God! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Binabati po namin ang lahat-lahat ng Comfy Family, North, East, West, and South. Lalong-lalo na pong ating mga outreaches at ating mga kapatiran sa ibang bansa na sumusunod sa atin online dito sa ating GMJ. Sige, tawagin natin si Pastor Fred po para sa ating opening prayer. Okay. Dakila naming Ama na hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Dahil sa lahat ng pangako mo ito, Panginoon, nagaka na kaming maghintay ng kasagutan na magpapalakas sa aming kinabukasan. So Lord, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name, we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo po muna ay magbasa ng ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Colossians 1:28. Ang sabi po ay, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Sa Tagalog po, ang sabi po ay, siya ang aming ipinapahahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon. Kaya para tayong lahat ay maging perfect before the Lord, ay kinakailangan na nakikita natin na ang tamang tinuturo sa bawat isa. Sige, konting review, Pastor Fred, sa ating Okay. topic. Okay, Pero sige. bago yan, ito related itong awitin nato sa ating sa ating topic. Ngayon po ang ating third subtopic sa ating part 5 is God is eternal, so I am patient. Ang sabi nga ay dakila ang ating pag-ibig ng Diyos, di ba? Sige, Sister Jam, ano nga yung ating awitin na yan? Salamat sa Diyos. Sige, aawitin po namin at alam ko na God is eternal. Ito po ay magpapakita kung sino si Yahweh. Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh. Ang pangalan niya'y papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. One more time. Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh. Ang pangalan niya'y papurihan, buong
pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Siyang lumikha ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Nilikha niyang ulap laganap sa daigdig, bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Dakila si Yahweh, dakila si Yahweh, ang pangalan niya'y papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Kaya tayo'y kay Yahweh magtiwala, walang bagay di niya magagawa. Kaya tayo kay Yahweh magtiwala, walang bagay di niya magagawa. For God is eternal, kaya kinakailangan yung trust natin buong buo sa Diyos natin na magpawalang hanggan. Kaya dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago, magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw, magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon, purihin ang Panginoon. Basahin muna ni Pastor Fred ang ating word ngayon para sa ating third subtopic, God is eternal, so I am patient. Okay. Sam? Sa Good News Translation, give thanks to the Lord because He is good and His love is eternal. Sa New Living Translation, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. This is the message of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Diyos namin na hindi nagbabago ang pagmamahal sa amin. Accepting that sometimes nagbabago kami dahil sa iba-ibang kadahilanan. Subalit dahil sa itinanim mong pag-ibig sa amin, kami muling nakakabalik. Amen. Di dahil kami mabuti, kung hindi dahil sa iyong awa at grasya mo na kaming lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and Yan, amen. sige. Bilang na review, ang ating pong part 5 ay, ang sabi nga ganon is, ang binigay nating title do sa part 5 is, I am confident, so I chase radical humility. At sa ating mga subtopic, ang nauna is, God is awesome, so I am humble. And God is present, so I'm not alone. Ito po yung last week. God is present, so I'm not alone. Palagi siyang nandyan, hindi tayo iiwanan. So ang Diyos natin na palaging present, ngayon naman ay nagsasabing He is eternal
and so I am patient. Kung tayo ay, yun ay sinabing gano'n na present siya na hindi tayo maiiwan, hindi tayo pababayaan, palagi siyang kasama natin. We are not alone, hindi tayo nag-iisa. Ngayon naman ay nagiging matyaga tayong naghihintay sa mga pangako ng Panginoon dahil siya ay Diyos na walang hanggan, magpakailanman. Amen. So sa topic natin, Pastor, ang meaning kasi ng eternal, ano nga yung eternal na yan? Parang ang daming meaning ng eternal, hindi ba? Kasi yung mga version na yan na binigay sa 118, iba-iba eh. Ano yung nga eternal na yan? Ang mga word na ginamit? Ayon din doon sa scripture na ating binasa. Yung His word mercy is eternal. Eternal? His love is forever. Aha. His love endures. His love continues forever, and that is eternal. May isa pang word eh, yung everlasting. Di ba? Pag sinabi mong Everlasting. eternal, everlasting, walang katapusan, walang hanggan, palagian. Palagian. Oo. Oh, paano kung kwan yan? Kahit na anong kalagayan Anong nangyayari? sa buhay. Umulan, Umaraw? umaraw, bumaha, bumagyo, uminit ng mainit na mainit. Mas mainit ba pa ang pag-ibig Ng ng Diyos. Diyos na nananatili? Amen. Ikaw pag init na init kaya, saan ka pupunta? May aircon. Aircon. Doon sa medyo Pero kapag malamig. yung pag-ibig ng Diyos na nadadama mo, Aba, eh, hindi ka mananatili pupunta sa ka dyan. aircon. Oo. Dahil ang gusto mo magpalamig eh. Ah, pero Pag doon, nakadadanas ka ng sobrang pag-ibig ng Panginoon, ayaw nako, mo nang umalis doon sa kalagayan na gano'n. Oo. Oo. Yun na yun. Yung nararamdaman mo na yung love ni Lord, parang, naku, panatag ka, ang sarap ng pakiramdam. Parang yung dinidescribe doon sa Psalm 23, na nasa batisan ka, na dinala ka ng shepherd doon sa tahimik na batisan. Hindi ba ganun yung parang pakiramdam mo, nararamdaman mo yung eternal love ng Panginoon. Kaya kapag ka naririnig mo itong word na mga ito, anong pumapasok sa isip mo? Hindi ba yung eternal, parang papasok yung word na eternity? Eternity. Ngayon, kapag ka yung eternity ang pinag-uusapan, makikilala mo, si Jesus, sa simula pa lang, pinakilala na siya ang eternal Father, di ba? Eternity. Pinakita niya na yun, siya ang eternal God. So, doon sa Isaiah 9:6, di ba? Anong sabi doon? for a child is born unto us, a son is given unto us. He will be called, He will and be the called, government shall be upon his shoulder. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, the Prince of Peace. So, yung ating Ama sa langit ay pangwalang hanggan, walang katapusan. Mula't mula pa, siya na ang Diyos na banal, siya na ang Diyos natin na Ama sa langit, at hindi ka iiwanan na maging orphan. Hindi ka mawala man ng iyong mga magulang dito sa lupa, hindi ka mawawala ng magulang. Andun ang kwan. And He wants all His children to receive the promise of eternity. Itong promise na to, kasi yung eternal Father, kinakailangan yung ang mga anak niya maging eternally with Him. Di ba? Kaya itong binigay sa ating John 3:16, napakahalaga niyan. Kasi gusto niya makasama ang kanyang mga anak magkaroon ng eternal life. Di ba? Yung word na eternal, tuwan-tuwa po ako dyan kasi sabi nga niya, pagka sinabi mong eternal, walang katapusan yan eh. Walang katapusan. Kaya yung John 3:16 na palagi nating nire-recite, sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So yung ating eternal Father, He wants to be with His children eternally. Kaya kinakailangan
matanggap ang kanyang anak na magbibigay ng eternal life para kahit dito sa lupa pa lang, ay nakakatiyak na tayo na tuloy-tuloy hanggang langit kasama natin ang Ama. Yun. Para sa Psalm 1, verse 8 na mo, ha? Aha. And he will be like a tree, Planted. firmly planted by the streams of water. Kahit na anong init, Kahit na anong natitiis, panahon. namumulaklak, evergreen, Yes. hindi natutuyo, Palaging at sariwa. lahat ng kanyang ani, Yeah. hindi ipa, palay or wheat. Amen. Therefore, you will not stand on the judgment day na get out of my way Yes. because you did not trust me. Amen. You did not believe. Ano man ang mangyari sa buhay mo. Yes. Umulan, umaraw, Araw, bumaha. Hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man. At yan ay nakatitiyak tayo na mangyayari sa atin because of the obedience of our Lord Jesus Christ. Di ba? Kasi yung ipinadala siya dito para tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, para maranasan natin yung sinasabi sa Psalm 1. Hindi ba? Ito ay tinupad ng ating Panginoon. Sa Hebrews 5:9, sabi niya, and because of His obedience was perfect, He was able to give eternal life to all who obey Him. Kasi sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus at sa lahat ng sumusunod sa Kanya, makakakantam natin ang eternal salvation. Yung pag walang hanggang kaligtasan na Kasi pag pangako. susunod ka sa Kanya dahil sa iyong pananalig sa Kanya na itinanim Yes, sa ating mga puso ang magiging desisyon mo. Ganito. Lord, I will obey. I will not use my mind or my eyes, for you are able to give what you have promised Amen. to all believers. Andun Ako, lahat talaga yung assurance mo ng anong kaligtasan, di ba? Kaya mapapaawit ka dito kasi sa pag take up natin ngayon ng eternal life. Mga kapatid, yung eternal Lord na God is eternal. Pag nakita natin, it also points out to time. Hindi ba? Kwan yun eh. Sabi nga ganun, kung ilang taon ka man mabuhay dito sa mundo, hindi maikukumpara yan sa buhay mo magpawalang hanggan sa ikalawang buhay. Kaya mamimili ka, dalawa lang ang pagpipilian mo dyan. It's either eternal life or eternal damnation. Damnation. Yan. Ganyan yan. Dalawa lang yun. Two choices lang mga kapatid. Hindi ka po pwedeng magpagitna dyan. Walang gray Walang area ano, dyan. Walang gitna. Wala na. ano yun? O, wag na yun. Wag na natin banggitin. Okay. Kasi wala ka nang pagpipilian yan. Hebrews 9:27. Once you're dead, judgment. You are. Yan. Wala ka nang pipiliin yan. Kaya kung anong binuhay mo, kung anong pamumuhay mo dito sa lupa, doon na magdideclare sa iyo, hindi ba? Kung tinanggap mo ba si Jesus habang ikay nandito sa lupa. Kaya yung pangakong eternal life sa lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, makakamtan nyo kapag tayo ay nawala na dito sa lupa. Kaya nga hindi rin maikukumpara eh. Yung buhay dito, maaring mabuhay ka na 100 years dito habang nandito ka sa lupa, hindi ba? Nag 100 years, naging centenarian ka. Nakatanggap ka na 100,000. Pero, pagkatapos mo dito sa kung hindi lupa, ilang maibigay taon siya ka na? Hindi ba katulad ni Rizal? Isang ilang taon araw, siya? medyo Oh. 99 point. 364 hindi, yung isang days. araw sa Panginoon, 1,000 years siya sa Kanya eh. Hindi ba? One day kay Lord, 1,000 years sa atin eh. Hindi ba? Kaya kapag ka ikaw ay hindi ka magwo-worry, kaya binigay sa atin yung Matthew 6:34 eh. Live one day at a time. Kasi hindi ka po pwedeng, do not worry about yesterday. Huwag ka na munang magkuhan yan. Ang pag-concentrating mo dito sa araw na ito. Ano ba ang ginawa mo sa araw na ito? Yan ang magiging gift mo kay Lord. Kasi this day is the gift of God to you.
You have another day. But what you do today will be your gift to God. Di ba? Kaya sasabihin mo, I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Kaya kinakailangan, matuto tayong mamuhay dito para yung eternal life na pinag-uusapan natin ay makamtan natin. Kaya sa one day at a time, Lord Lord Jesus, Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what One I day, have to do. Ano pinagagawa sa'yo ni Lord? Don't hurry. Yesterday's gone. Ito yung maganda. Yesterday's gone, sweet Jesus. Hindi mo na pwedeng ibalik yung nakaraan, yung kahapon. And tomorrow may never be mine. Malay mo, magigising ka pa ba bukas? Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Kaya pang mga kapatid, sabi ganun nga, treat each day as if it is your last. Because your last may be your eternal life or your last will be your eternal death. Napakabigat niyan, Pastor. God is good. Yes, Mabait God is ang good. Diyos. Oo. Merciful si Lord. At Yes. lahat ng characteristic niya in your favor. Amen. His love also is eternal in heaven. Amen. Hindi lang dito. Yes. Ang ipinangako rito, gagawin niya hanggang Sa sa kabilang- katapusan yes. ng mundo. Amen. Okay. So, kung merong eternal life, merong ding eternal death. Yan. Sa Matthew 25:46, this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Kasi dito sa Matthew 25, pinakita dito yung what you do to the least of your brethren, you do it unto me. Yung mga gumawa ng hindi tama, sabi nga ganon, lalong-lalo na yung mga in-enumerate ni Lord sa Matthew 25, kung babasahin nyo yan, hindi tumulong sa mga mahihirap, di ba? Hindi dumalaw sa mga nangangailangan ng dalaw, sa hospital, sa preso, yung mga ganun po. Ang ganun niya. At saka talagang walang ginawang mabuti, yun po ang mga magkakaroon ng eternal punishment. To avoid this punishment, let's follow the Word of God who is Jesus, our God incarnate, the eternal Word of God, na kailangan Siya yung masunod ano, si Lord. yung nagkatawang Tao. tao na Diyos, hindi tao. Nagkatawang Nagkatawang tao. tao. In the beginning was the Word, and the Word was God, And the and Word was with the God. Word was God. Yan. So, sabi ganun niya. So, 1 Peter 10-11, so then my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. In this way, you will be given the full right to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, pag ikaw ay tinawag at pinili na ng Panginoon, huwag ka nang aalis. Kasi sabing gano'n niya, if you do so, you will never abandon your faith. Kapag ka you make your choice a permanent experience, pinili ka na eh. Huwag mo nang pilitin pa na alisin yung pagkakapili sa'yo. Hindi ba? Ang dami kayang hindi pinipili. Merong pandikit na ano eh. Yung, Lahat tinawag, pero iba yung point hindi, eh. tinatanggal, tapos Oo. binabalik, tanggal-balik. Kasi alam mo, babalik ka eh. Oho. Tatanggalin mo, dahil alam mo, pagtanggal mo, babalik ka. Aha. Ibabalik ka. And that is different. Iba yung permanent one. Yeah. Iba. Iba kasi yung like katulad na lang nung pinag-aralan natin last Sunday, di ba? Si Peter, sabi gano'n niya. Si Peter kasi nagkasala rin siya eh. Dininay niya si Lord 3 times, eh, di ba? And yet, dahil siya ipinili na, sabi nga gano'n ni God, siya ang, di ba, doon sa life ni Lord during the time na magkakasama sila, siya ang ginamit para siya ang maging binigay sa kanya ng susi, key to the kingdom of heaven, di ba? I will give you the keys
Sabi gano'n ni Lord. So siya na ang pinili eh. Pinili ka na eh. Pinili na si Peter. Kaya lang, sabi nga na, tao pa rin, nagkakasala. Pero ang maganda kay Peter, nagkaroon siya ng sa puso niya ng talagang Permanent. repentance. Oo, nagbalik loob siya. Kaya naman si Lord, sa sobrang pagmamahal niya kay Peter, ni-restore si Peter sa John 21. Dahil yung kanyang experience, Ginawa Permanent. niyang permanent. Kaya nga, si na-restore Peter, na eh. Hindi na oo. pabago-bago. Yes. Na-restore na. Kaya, permanent Kaya nasabi niya to sa experience. kaya niya dito Ano nangyayari sulat kapag niya. permanent experience mo? Ay di, Nakabalik ka, ano? pa na. Wala nang bawian yun. You have the full right. Yes. Ano? Yan, o. Full right, Right to enter the eternal kingdom of our Lord Jesus and Christ. Savior, Jesus. Jesus Christ. Si Isipin mo Peter yun, ang nagsulat nito. Kaya Full, niya ha? nasulat ito, Full. experience niya, pastor. yung Psalm 23. Oo. Full. Full. Ito, full din. Oho. Hindi. Hindi. Papapasukin To the kaya. brim kasi doon sa kay David, hindi ma. He fills my cup to the brim. Hindi yun kulang-kulang. Hanggang kwan. Papapasukin kaya ako. Oo, yung wala yung Wala kang ano, wala wala kang doubt. courage and confidence doon sa salita ng Diyos Yeah. na nakasulat at sinabi no isang taong na i-restore ang pag-ibig niya sa Diyos. Ang first step, ang Panginoon pa eh. Amen. Siya pa rin ang nanguna. Yun, wala nga bagay na hindi si Lord ang nauuna. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Yung lang prodigal son, di ba? Oo, si Lord, siya ang naghihintay. Nasa pintuan pa lang siya. Talaga nakabantay para sa pagbabalik ng kanyang anak. So, napakaganda po Alam mo talaga yung sinong kumwestiyon pagkilala mo talaga si Lord. Merong kumwestiyon doon, yung kapatid niya. Oo. Ang sabi ng Panginoon sa Oo. kanya, ikaw naman ni araw-araw. Mulat-mula lagi kasama na ito. kita eh. Kumakain ka, hindi ka nagkukulang. Yung kapatid mo. Oo. Kaya nga yun yung pinakita, yung Ang compassion mo sa sinner, compassion mo sa makasalanan. Kaya nga yun, yung sinasabing gano'n, doon sa prodigal son, maganda talaga yun eh, yun doon sa Luke 15. Pag tinignan mo, pag may nagkakasala, ang attitude mo yung maawa ka. Kasi ikaw, mulat-mula na kay Lord eh. Hindi ka nagpan eh. Hindi ikaw yung katulad ng prodigal son. Kaya ang dapat na maging attitude, hindi ka magagalit. Pag nagbalik loob ang makasalanan, hindi ka magagalit. Sabi mo, yan naman eh, ganun eh. Bakit tinanggap pa yan? Ba't tinanggap pa yan na, ang dami ng ginawang kasalanan yan. Pagkatapos tatanggapin nyo na naman? Ibinalik yung singsing. Oo. Alam Yung nyo, kanya napakaganda na authority, reflection oh. doon sa mga ganon. Kasi lahat naman tayo yung nagkakasala. Nasilat na nga eh. Huwag mo nang idikdikin. Huwag mo nang lalo pang ibagsak. Hindi ba? Pero ang isang, Bayaan lang. Kailangan lang meron isang condition doon, ha? Oo, may kondisyon. Yung nadinig noong prodigal son. Son? Oo. When he Come to his senses. Yes. Senses, ha? At Hindi saka lang tunay yung pagbabalik loob ng prodigal Yan. son. Talagang nagsisi siya. Kung sino man ngayon ang nagkasala, aminin mo lang, Inamin yun eh. balik ka, meron Oo. tayong amang eternal Father na naghihintay Yes. ng ating pagbabalik. Kasi, pagka talagang inamin mo, mahihil ka eh. Huwag kang mag-cover up. Pag hindi ka nag-cover up sa kasalanan mo at totoong inamin mo ang kasalanan mo, naranasan po kasi namin yan, mga kapatid, kaya namin nasasabi sa inyo. Pag hindi ka nag-cover up, hindi ka nangatwiran, talagang sinabi mo, Lord, suko na. Ito talaga kasalanan namin. Wala po kaming magagawa. Gusto naming mabuhay ng may kapayapaan. Gusto namin mabuhay ng walang condemnation sa puso at magamit mo ng gusto. Ano bang habit yun? Ang sarap. Lord, You are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. There's nothing I desire
compares with you. Kaya makakaawit ka ng singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord, I love you. Ang mga taong nagkasala, inamin, hindi nag-cover up, hindi nangatwiran, at talagang tinanggap ang lahat ng kahihiyan, nakakahiya talaga, lahat ng tinanggap kinakahihiyan, at nag-seek ng refuge sa lilim ng Panginoon, ay nako, you will be vindicated, sasabihin, found you are not guilty anymore. Yun yung ating tinake up, yung topic nating justification. Napakasarap pong pag-aralan yan. Pag sinabi sa iyo ng judge, sinabi sa iyo na ang iyong abogado ay si Jesus, ang iyong judge ay si Jesus, imagine mo, yung mismong abogado sa iyo na nagtanggol sa iyo before the Father in heaven, pagkatapos yung verdict ibinigay rin at sinabi ng judge, Bayaan mo na yung anak ko. oo, siya na ngayon. Oo, Ikaw clear ka na. clear. Anak, halika, tubusin mo ito. Oo, naku, Hindi napakasarap. pinabayaan ng Diyos na meron na tagsasanglaan. Oho. Rescate. Kaya sabi gano'n, His love is eternal. Tandaan natin yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. Hindi siya nagbabago because our God is eternal. Hindi magbabago. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Yun. Hindi ko na maituloy, mga kapatid. Pero yan ay hindi nagbabago. Totoo naman na hindi magbabago ang pag-ibig ni Jesus sa atin. The problem with people who are late in realizing the most important thing in life is they cannot anymore go back to what was lost. Hindi mo na pwedeng balikan yung time. Nangyari na yun eh. Tapos na yun. Kahapon. Kahit na ano pang gawin mo, nangyari na yun. Face the consequence. Harapin na. Kailan? Harapin. Ngayon na. 2 Corinthians 6:2. Yeah, 6:2. When is the time to be saved? Today. Today is the time Not for tomorrow. salvation. Hindi Today. bukas. Do not procrastinate. Huwag mong ipagpabukas. Ngayon pa Ang lang, napakagandang Offer. pangako ng Diyos sa iyo. Ililigtas kita. Oo. Aminin mo lang. yes. Makakaharap ka sa lahat ng tao. Pagka nakarinig po kayo ng mga testimony, yung sa ibang churches, yung maganda rin kasi makarinig ng mga ganong testimony, ni-rape yung anak. Ni-rape yung anak. Kaharap-harap mo yung nang-rape sa iyo ng anak mo. Napatawad mo. Yung release ng puso nung kwan. Lahat nan, napakasama, pinatay yung anak. Pagkatapos nakapagpatawad pa rin. Na pinatay yung mother niya, nakapagpatawad rin. Yung napakasabi nga ganun, napakatindi ng kasalanan na ginawa nilang ng ibang tao, napatawad. Eh what more pag tinignan mo yung ginawa ng tao kay Jesus? Alam mo, pag minsan may mga taong ganun sa ngayon na Oo. meron na. Masakit, pero tingnan mo kapag ka nagpatawad ka, release ka. Release. Wala. Ikaw ba? Di ba? Pinutungan ka na ba ng ang koronang tinik? Sinaksa ka na ba sa gilid? Hindi ba? Hinagupit ka na ba ng yung kanyang panghagupit ay merong bakal sa mga dulo at gumuguhit yung sugat sa likod? May napagsabihan na ako Oo, dyan. minura ka na ba? Dinuran ka na sa muka? Grabe. Pag tinignan mo, lahat yan naranasan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kapag ka merong isang makasalanan, maawa ka. Pag-pray mo. At kung ikaw ang pinagkasalahan, ipag-pray mo kay Lord na mapatawad mo tunay na tunay at ikaw ang pagpapalain. Lahat tandaan natin, yung pagpapatawad, ang binibless ay yung nagpapatawad. Both side.
Mabibless yung pinatawad mo at lalong mabibless yung nagpatawad. Napakabigat nun. Meron akong kaibigan ng ganyan. Mhm. Sabi sa nagsisiyat sa akin, Kuya Fredo, ano yun? Binigyan ko ng 300,000 Ay, yung oo. anak ko. Anong ginawa? Ibinato sa akin, gusto kalahating milyon. Ang Anong mabigat, gagawin oh, ko? ang mabigat kasi, yung gumawa sa kanya nun, anak niya. Anak niya. Anak niya, napakasakit. Imagine mo, nakapagbenta kasi siya ng property, malaki. So alam ng anak na maraming pera. Wala namang magmamana kundi siya lang. Wala namang magmamana kundi siya. So nakatitiyak na yung anak na siyang magmamana. Ang masakit ganito. So kumbaga parang, alam mo naman na provided lahat mo yung anak mo, so sa tingin niya, hindi man kailangan masyadong malaking pera. So parang balato ba, anak ko, mag-enjoy ka, binigyan ng 300,000. Ang masakit, itong anak, hindi na-appreciate yun. Binato sa kanya yung 300,000. Yung maraming sinabi. Kaya umiiyak yung bata at nagsusumbong sa kanya, Kuya Fredo, ganun. Yun ang ibinigay niya, sabi ka na, halika, pinatungan ka na ba ng corona? Yan nga yung kung ano yung binabanggit namin sa inyo, yung ba nangyari na sa yan? At anak mo naman yan eh. Ginawa sa'yo ng anak mo, maawa ka. Kasi once na i-despise mo yung anak mo, alam mo, judgment. Tandaan natin Ephesians 6:1, umiikli ang buhay ng lahat ng sumusuway sa magulang o kaya dinidisrespect ang magulang. Naranasan po namin yan, hindi ko na i-expound, pero totoo po yun. Kaya kung mahal mo yung anak mo, nag-iisa yung anak mo na yan, patatawarin mo eh. Respect Kaya- your parents. Kasi ang kasalanan ng bata nasa 10 Commandments, disrespectful eh, di ba? Hindi niya nirespeto The yung only commandment that has which a promise, has a promise attached to it. It is the first, hindi pa, Pastor, first, hindi the only. The first commandment that has a promise attached to it. Ang Yan. promise, long life and prosperity. Di ba? Kaya kapag ka hindi ka naawa doon sa anak mo, nag-iisa na nga, kukunin pa ni Lord. Hindi pa paiikli ng buhay ng bata. Kaya pala hindi mo matiis na. Ay, naku. Alam niyo, nung nabasa ko yan, yung Ephesians 6:1 na yan, na Kwan, kasi nung during that time, bago-bago ako sa community, ang dami kong sakit. Ang dami. Grabe. Pagkatapos, ako po yung bata na, hindi naman ako bata during that time, matanda na rin. Ako po yung tao na disrespectful sa magulang. Grabe. Kung sagot-sagutin ko ang nanay at tatay ko, hindi ko ginagalang si tatay kasi galit ako sa tatay ko dahil sobrang magparusa. Alam nyo, nung nabasa ko yun, kaya pala sabi ko, muntik-muntik na akong mamatay. Kasi, hindi ako yung taong daw nagre-respeto sa magulang. Nung nabasa ko yun, humingi ako ng tawad sa tatay ko, minahal ko, talaga namang Kwan, hanggang kunin ni Lord sa tatay, talagang love na love kami. Kaya naman, alam nyo, napakalaking bagay yung humingi ng tawad. Ang pinagpapala tayo. O imagine mo, sabi ko nga, dahil sa dami ng sakit ko, sabi ko, mapalad na ako pag inabot ako ng 50 anyos. Over na nga ako sa 50. Hindi. 80 ka na yata. Hindi naman. 3 taon. 77 lang par. Pastor. Ayan, sige. So, they cannot anymore go back to time. Di ba yung yesterday? Wala nang time travel. Huwag ka nang mag-rely doon sa pelikulang, di ba yung science fiction kasi lang yung time travel na yan eh. Hindi ba yung kinukuha natin na favorite team na yan? Na merong pelikula na ganon? Back to the Future? Wala na yung Back to the Future. Hindi mo nakukunin yun. Hindi na mangyayari yun, mga kapatid. Science fiction lang yun. Sa pelikula lang nangyayari yun. Hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan. Ang magagawa mo, you can change na lang, magbalik loob ka sa Panginoon. Kaya ni Lord na ayusin lahat ng buhay. From mess to message. Yung mess, yung dumi, ay maaaring maging message of redemption sa iba. Okay. Amen. Di ba? Marami kasing gumagamit out of context. Out of context. Merong isang context ng ganito. Never mind. He is a God of second chance. Meron.
what if. Pero ang out of context, sasabihin sa iyo. Yeah. Just to cover up the time lost, which is lost forever. Yes. Marami ako nadidinig na, Oo. hindi ba ang sabi ni Lord? Yung gano'n. Sabi talaga ni Lord. Bibigyan ka talaga ng chance Pero naman. sinabi mo sa iyo. There Yan, will always be yeah. the last chance, di ba? Oo. At saka hindi mo alam kung ikaw ang yung time, hindi, you cannot rely on that. Do not Hindi use mo- the huwag word of kang- God to oo, suit huwag kang mag-rely doon. Oo. Kasi Sinners. sinners choose the word of God to suit To suit themselves. themselves. Yun lang yun. Kaya who wouldn't want to go back in the time to fix a mistake? Of course, gusto natin na bumalik yung dati. Kaya madalas sinasabi natin, kung maibabalik ko lang nakaraan. Nawa, sabi mo, maari mong panina. Di ba mababago mo? Kaya lang hindi na eh. So, the now will already be all right. Fix mo na ngayon. Ngayon pa lang, ayusin na. Pwede pa naman eh. Hanggat buhay, may pag-asa. Yan ang maganda. Hindi ka pa kinukuha ni Lord. Ang mabigat, imagine mo pag hindi ka nagpatawad, saan ka pupunta? Eh sabi sa ama namin, di ba? Yan ang isa sa, Nagpatawad ka eh. tsaka iyan, yung hindi pagpapatawad, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Yes. Imagine mo, ang laki ng bagay na mawawala sa'yo pag hindi ka nagpatawad. Kailangan pagtagumpayan. Sa Genesis pa lang, di ba sabi kay Cain? Dapat, gusto ng i-rule yung over yung kasalanan. Gustong makubakob ka eh. Pero sabing gano'n niya, paglabanan mo yan. Ganon din na sinabi ni Lord kay, Kaya mo kay yan. Peter. Kaya yung mga bagay na nangyayari ngayon, inaalaw yun para yung magiging matibay kang patotoo sa isang taong pinagkasalahan and yet nakapagpatawad ka pagkatapos, wow, mighty testimony of a person forgiven by God. Kasi ang hindi pagpapatawad, mga kapatid, malaking kasalanan. Yan. Ganito mo, 70 is all I have. Have 80 if we are strong. Kung Malakas malakas ka. ang katawan ko. Kaya, Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa bandang Teach us. ibaba, no, teach me how to number our my days. days. Oo. Naroon yung pagbaba, Lord, Yes. hindi ko alam kung hanggang saan ako tatagal. Pero ang alam ko, itong sinabi mo sa Biblia, alam niya, kaya ang ginawa niya, teach me To number our days. to number my, kung papaano ko aayusin ang buhay ko Yes. habang ako'y nandito Nandito. sa mundong ito. Kasi palaging nasa isip natin na may eternal destiny ang bawat isa. It's either eternal life or Eternal eternal punishment. death. Kaya nga, yung ating buhay dito, kinakailangan, pag narinig mo God is eternal, nandun na agad, Lord, I want you to be with you eternally. Di ba? Yung an eternal love, may kanta yun eh, nakakatuwa lang, pero hindi ko alam. Ayokong kantahin dahil hindi ko alam. Pero, hindi ba, merong mga ganon. Eternal talaga. Kung meron kang kinakantang eternal love dito, yung eternally kinakanta mo sa tao, lalong-lalo na kay Lord. Kasi hindi naman uubrang yung kay Lord talaga ang totoong eternal love. Kaya sa God is eternal, He always existed and always will exist. In addition, He exists outside of time. He sees the past, present, and future. Yan ang maganda. Alam naman natin itong buhay natin ito. Hindi natin alam yung kinabukasan. Yeah. But Only He the alone Lord. knows the future. Ganito. Yeah. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Yes. Hindi mo alam kung bukas ang gasolina ay 50 pesos na lang. Hindi mo Oo alam nga, yun. Hindi mo alam. Pero pag ang alam mo na ang lahat ng bagay sa iyo sa buhay na ito ay out of your control because it is under the control who is eternal. Anong Oo, gagawin si mo Lord ngayon? na may alam. Doon sa Psalm 139, bawat isa sa atin
May nakatakda ng panahon, mga kapatid. Ha? Kaya huwag kang magtataka bakit ito kinuha ng bata, ito'y kinuha na sobrang tanda. Meron nang nakatakda sa Psalm 139. Andun pa lang. Oo, Mar- yung time natin, talagang naka-fix na yan eh. Marami nga nang tatanong eh. Yung iba napapaaga dahil lang sa kanilang kasalanan na rin, dinestroy nila Alam yung mo, body. marami nang tatanong. Oho. Napunta sa sementeryo. Oo. Ilan ang patay dito? May sumagot. Lahat sila. Lahat sila patay. Regardless of Age. age. Oh, kahit na ano pang edad, meron yung bagong panganak lang, yung kapapanganak, meron yung sobrang tanda na, meron yung batang-bata pa, meron yung talagang, ay nako, mga kapatid, ito po ay katotohanan na dapat nating tanggapin. Hindi nating ikakaila. Kaya nga sabi nga ganun yun, tandaan natin, sabi nga doon sa Peter ulit, si Peter kasi nakakatuwa, kasi naranasan niya ito eh. Huwag kang mag-procrastinate. Yun yung procrastination, yun yung ini-emphasize ni Peter sa kanyang sulat. Kaya sabi niya, do not forget one thing, my dear friends. With the Lord, yung one day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Kaya the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, kung yung eternal love ni Lord, yung eternal, God is eternal, and we are patient, the Lord is asking us to be patient because God is also patient with us. He doesn't want anyone to be lost. So, Naghihintay rin si Lord. kung nananalig ka roon sa eternal love of God, Yes? kung ikaw ay tiyak na umaasa sa eternal love of God, tayo ngayon, we must be perfect in waiting God's Amen. promise. Oo, dapat ma-perfect din natin yung ating patience. Yung ating kwan. Huwag tayong mainip. Kasi ito nga, sabi nga niya, parang naiinip dito sa Peter kasi, kala ko ba darating na si Lord? Aba, gustong-gustong naiinip sila, handa ka ba? Kung sakali ba ngayon dumating si Lord, inip na inip ka na sa pagbabalik ng Panginoon, nakahanda ka na ba? Na-prepare na ba tayo? Kaya nga itong ating mga pagtuturo, araw-araw, nire-remind tayo for us to be really prepared. Yan. Ginagawa natin ito para tunay na makasiguro ka anytime na matulog ka. Ay, panatag ka. Dahil nakasisiguro ka na anytime na kunin tayo ni Lord, siguradong may eternal life ka. Doon ka pupunta sa eternal God. Hindi namin Yan. kayo tinatakot. Ha? Walang takot to. Hindi naman kayo Hindi naman tinatakot. ang natatakot lang yung walang kasugurahan. Yan. Oo. Hindi ba? Kaya, Peter was saying that what seems slow to us is right on schedule for God. Eksakto si Lord. Hindi siya sobra, hindi siya kulang. Eksakto. Pag sinabing ni Lord na, okay, time is up, finish or not finish, pass the paper. Pagka sinabi niyang kukunin na kita ngayon, thank you, Lord. Very willing. Kasi, di ba? Kasi yun, doon ka naman eh. At kung nakatitiya ka na, sa'yo ang eternal life, ay why not? Ang sarap kaya ng buhay kay Lord. Di ba? Pag tinignan mo yung sa Revelations, napakaganda ng heaven, mga kapatid. Napakaganda ng kung ano yung nakapaliguran. Kung wala na, no more tears, no more pain, no more hunger, no more taas ng gasolina, no more lahat, no more heat. Tsaka wala ka nang babayarang gasolina sa langit. Wala nang Wala problema na. sa aircon. Hoy! Hoy! Wala nang bibiling gasolina sa itaas. Kaya nga si Paul, sabi gano'n niya sa sulat niya, nagtatalo isip niya eh. Kasi to be with the Lord, di ba, is To be present with the Lord is to be absent sa ano. oo, sa body. But to be present here dito, gain yun eh. Kasi, di ba, ano yung eksaktong word na yun? Kasi, magiging gain lang yung pag-uwi mo sa Panginoon kung meron ka nang nadala. Meron ka man lang na sharean tungkol sa Panginoon, mga kapatid. Nagawa mo yung Matthew 28 na 18 to 19. Yung Great Commission.
meron ka man lang na naging witness ka sa kabutihan ng Panginoon, napakahalaga niyan. That is yung tungkulin ng bawat isa sa atin yun, mga kapatid. Unahin natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming mga bata pa rin. Mga bata pa, ha? Lahat ng worry, inabot na. Niya, ha? Ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the blessings will follow you. Amen. Kaya ang sabi doon sa 34, ito Leave yung one day, nasabi sa 34, Aha. therefore, kung ganon, Aha. do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about About itself. Hayaan mong mamroblema yung problema sa iyo. Hindi ikaw ang mamroblema sa problema. Hayaan mo siya. Kasi yung pangako ng Diyos, seek ye first, and then the blessings will follow you. Kaya ang sabi ni Peter, sabi sa Matthew, therefore, live One day. one day at a time. Basahin ninyo, Lord na doon yun. Jesus. Yan, talagang yan. Because sabi nga ganon, He knows exactly what needs to be done and what to do. Si Lord mismo, alam ng Diyos kung ano ang dapat gawin mismo sa araw na yon. Kaya yung sa atin naman, walang worry. Kasi alam mo na ang Diyos ay palaging nasa iyo. Alam niya ang mga pangangailangan mo. Hindi mo kinakailangan mag-worry. That should give us a deep sense of peace, especially when time seems a little out of control. Pagka nakita mo na ano ba yan? Tingnan mo yung Psalm 31, verses 14 to 15. Psalm 31, 14 to 15. Sabi, But I trust, sige ikaw. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Ito yung awiting. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Why? Because hanggang sa mga susunod na mga talata, ang pangako ng Diyos, take courage. God will guide you. Amen. You are my strength. You are the source of grace that I need. Kasi, Aba, talaga akong lahat talaga na. naman. Amen. Siya talaga Pag may ang source. binabasang ganito, basahin natin ang buo. Aha. Pag binasa natin ang buo, makikita mo yung laman. Kung Yung buong context. gusto mo kumain ng pakwan. Ayaw mo naman buksan yung pakwan. Oh. Ano yung, naalala ko yung sinasabi ni Tessie, meron siyang paboritong binibilan ng prutas kasi. Yung laban. Ibig sabihin yung laban ng bukasan. Kasi nakatitiyak yung nagtitinda na matamis yan. Pag sinabi ni Tessie, laban, sige. Pag binuksan niya, talagang nakatitiyak ako, bibilin Tessie dahil matamis talaga. Yan. Sige. So, sabi nga gano'n, God's eternal perspective was the source of David's present peace. Si David mismo during his time, sabi gano'n niya, andun yung kapayapaan niya kasi andun yung assurance ng yung eternal love talaga ng Panginoon, hindi siya iiwan. Nakatitiyak siya. And the same is true with us. Let us always remember, that God knows us even while we were still in the womb of our mothers. The number of days are counted. Sabi ko nga doon sa 139, kanina yung sinabi ko, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating magulang, alam na ng Diyos kung hanggang kailan tayo. Yan. So, kaya sabi nga ganun dun sa kanya, merong isang reflective question tayo, Pastor. Sige. Sabi ganun sa reflective question, what does God's eternal perspective and presence mean for your day-to-day existence? Ano sa inyong buhay sa present
ang meaning ng God's eternal perspective, yung pananaw ng Diyos eternally, no? At ang presensya niya ay anong ibig sabihin sa iyo sa araw-araw na pamumuhay mo. Ito ba'y may impact sa iyo? Meron bang sinasabi, meron bang assurance o nakakaramdam ka ba ng kapayapaan kapag ka nalalaman mo na ganyan Kwan? Di ba? Pag sinabi mo, blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He is by my side, for my hope is in Him, like the snow and the rain coming down from heaven. Lord, Lord. I believe in your word and your promises. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Yung pananampalataya natin sa Panginoon nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang kanyang presensya, hindi tayo iiwan, ang kanyang kawalang hanggang pag-ibig, na ang Diyos na walang hanggan ay mapapasa atin. At yung kapayapaan, yung pagiging matyaga sa paghihintay, hindi magbibigay sa atin ng kabalasahan. Kasi yung pagtitiyaga na paghihintay, may kasiyahan. Joyful endurance. Hindi yung endurance o hindi yung magiging impatient ka. Kasi pag sinabing patience, yun yung joyful endurance Oo, natutuwa ka habang naghihintay. Pag binasa mo yung Psalm 31, hindi nga ako Diba? makaalis Oo. Kasi ito bang pinanghahawakan ni David. Ni David. Nung Puno punong-puno siya. siya ng grip dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Yes. Ito ang sinabi niya. My eyes will be washed away from grief. Oo. Yung aking mga luha ang maglilinis doon sa lahat ng aking kalungkutan dahil ang Diyos na aking sinasambay, aking pinagtitiwalaan. Amen. Thank you, diba? Lord. Di ba? Kaya nga yung kanyang pananampalataya na yan at paniniwala na yon, doon sa Isaiah 28:16, ang sabi niya, faith that is firm is also patient. Hindi ba? Ito yung pananampalataya mo na matatag ay nagngangahulugan rin na yung pagiging matyaga. Yan, is also patient. Kaya yung kapag ka ikaw ay may matatag na pananampalataya, nagiging matyaga ka. You are being patient. Kaya sabing ganun din doon sa Psalm 62:1 and 2, I wait patiently for the Lord to save me. I depend on Him alone. Yan. Sabi nga niya, He alone protects and saves me. He is my defender and I shall never be defeated. Awitin din ng kompito. Pero napakaganda, sabi nga na, I wait patiently for the Lord to save me. I depend on Him Yung alone. alone. Yan. Kaya mga kapatid, alam ko na sa Proverbs 16:32, sabi ganun, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Yeah. So, yun. Pag ikaw ay matyaga na tao, May nilaga. may nilaga. Ang isang taong matyaga. Kasi alam ng Diyos yun Oo. Doon sa 139, verse 16, ito Sige. Your eyes saw my unformed body. Walang nalilihim sa Sa iyo, iyo. Panginoon. Kung Kita sino na. ako, nasa sinapupunan pa lang. Ng All the days ordained for me were written in your book before any of them. one of them Bigyan. came to be. Yes. Nakasulat na Oo. Ano bang magiging pangalan niyan? Huwag kang mag-alaala pagkapanganak niyan. Marami pang kakainin yan. Yes. Kaya itong Kapapanganak pa lang, nag-aalaala na. Amen. Magiging doktor kaya? President President kaya natin. o vice president ito? Kaya pag sinabi mong I am patient, di ba? Sa Romans 12, verse 12, sabi, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Sabi niya, patient in affliction. Magkakaroon ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng troubles, magbibigay sa iyo ng sakit, pero ang sabing ganun, kinakailangan magkaroon ka ng patience dyan. Kaya sa joyful in hope, nakakatuwa. Yan nga, yung kwan kasi nato is joyful endurance talaga, yung patience. Hindi ka simangot. Doon na merong sakit sa puso, still, sabi nga, tandaan natin, ang ating continence ang binabasa ni Satan. He cannot read what is in our heart. Only the Lord knows what is in our heart because He is an omniscient God. Hindi omniscient si Satan, mga kapatid. Pero ang nakikita niya si Satan, yung muka. Kaya nga sinabi doon sa Genesis pa lang, why that scowl on your face? If you have done the right thing, you should be smiling. Kaya kapag ka nakasimangot, may ginawang mali. Huwag na huwag tayong sisimangot. Tingnan natin, maging aware tayo na yung continence natin, yun nga, sa mainit na lang, kitang-kita mo na, di ba? Tumatakbo kang gano'n, init. Ay, pawis na po yun. Init, ang init. Yung reklamo. Meron bang Hindi charismatic na na yun nakasimangot? Ha? Meron? Na ano? Charismatic na Ay, nakasimangot? marami. Ha? Ano ba ibig sabihin ng... Hindi na charismatic ang tawag doon. Ano yung ibig sabihin ng charis? Charis is joy, di Joy. ba? Charisma. Joy Gift and gifts of the joy. Holy Ano yung Spirit. charismatic? O, di person who... Group of believers who are full of joy. joy. Oo. Nasa yung gifts of the Holy Spirit, which is joy. Andyan yan. Kaya, kinakailangan nakikita sa atin. Yung ating, sabi nga ng nanay ko, bungis-ngis daw ako. Totoo naman eh. Kasi, sabi ko nga ganun, kami na lang ni Pastor Fred, bago pa lang kami, ang dali ko kasi pong kahit na ganong kasamang-samaan loob ko, pag magkukwento lang siya o kaya alam niya yung kahinaan ko, ang dali akong patawanin. Ang dali, kasi ang Hindi mabigat. bola yun, ha? Hindi bola. Hindi bola. Pero talaga there was a time na ang feeling ko, kasi ahente po siya eh. Kaya kapag ka sinasabihan niya ako ng magagandang niya mo, syempre, inaalo ka, lalo na pag masama ang loob mo. Ang pakiramdam ko, ahente siya. Na ginagawa akong kliyente. Yun, ganon. Hindi ako maniwala during that time na hindi pa ako charismatic, kaya palagi akong galit sa kanya noon. Kasi ang pakiramdam ko, siya ay nag-aahente lang. Kasi alam niyo naman ng dila ng ahente, very sweet, sweet talker yan. Kaya noon, hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Pero ang dali po ako talagang patawanin. Ngayon. Ngayon, ay pag naaalala ko na yung fruit of the Holy Spirit, na kapag wala akong joy, ay nako, nagigrib ang Holy Spirit sa akin. Balik ka, kahit na inis ka na, matatawa ka na lang, mangingiti ka. I have to. Kasi ipamumuhay mo. Dapat yung realization, pag na-realize mo, balik ka. Kahit na galit ka na, mamaya-maya, Lord, hingi ka ng strength kay Lord. Kaya, empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord. Empower me with your Holy Spirit. Kaya kung walang banal na spirito, hindi mo kaya. Makakaya mo lang kapag ka nasa yung banal na spirito, tandaan natin, hindi tayo aalisan ng banal na spirito. Kinakailangan i-invoke mo. Mag-pray ka, Lord, yung gift mo sa akin, ibigay mo. Kasi kaya na hindi natin nararamdaman, nagigrib ang banal na spirito. Ayaw nating ipamuhay. Ayaw nating magpatawad. Hindi ba? Isa yun na nagpapangakuan sa'yo, yung hindi mo pagpapatawad. Ayaw mong patawarin ang sarili mo sa nakaraan ng mga pag-experience mo, yun po ang napakabigat pag mismong sarili mo ang hindi mo mapatawad. Kaya napakasarap na nararinig mo kung ano yung mga pangako ng Diyos. Sapagkat sabi niya sa Isaiah 40, 30 and 31, isang awitin rin ito ng ating inaawit.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Meron Yan ang patient meron person. akong eagle na ganyan eh. Oo. Mata, ganun. Nasa Antipolo, hindi ba? Kaya salamat sa Panginoon at alam ko, knowing God who is eternal, it will make us a very patient Christian. So, what shall we do? So what shall we do when we go out? We will pray. Dahil alam natin, meron tayong Diyos Yes, na eternal. eternal. Hindi nagbabago. Laging nariyan. Ngayon, anong gagawin mo? Ano ang pananaw mo? Amen. I'll pray to Him, Amen. who is the author and finisher Of our faith. of our faith. Yan. Sige, bago kami tuluyang magtapos, batiin muna natin ang mga may birthday ngayong April 30. Mga kapatid, this is the last day of April. Malalaglag na naman siya sa dahon ng kalendaryo. Nakakaapat na buwan na tayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ngayong birthday nila, April 30, si Brother AJ Sablay, Sister Ara Orte, silang dalawa po ay nagbe-birthday ngayong April 30. Happy birthday mga kapatid. Brother Bong, batiin natin siya. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid, enjoy your day. Happy birthday. Sige po, i-wrap up po ni Pastor Fred. Salamat sa Diyos. Okay, sa Good News Translation na Isaiah 28, 28:16. 16. This now is what that sovereign Lord says. I am placing in Zion a foundation that's firm and strong. In it I am putting a solid cornerstone on which are written in the words. Faith that is firm is also patient. Laging na doon sa paanan ng Panginoon, mananatili yung kanyang faith that is not sin but sure. That's why we are patiently waiting for the Lord to act. Psalm 62 verses 1 and 2. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone, sa Kanya lang. He alone protects and saves me. He is my defender. I shall never be defeated. Sure victory ang inaasahan ng tao na matiyagang naghihintay sa Diyos na nangako sa kanyang hindi ka nag-iisa. Proverbs 16:32. Better a patient person than a warrior with self-control, that one who takes a city. Isaiah 40, verse
31. Even those who are young grows weak. Young people can fall exhausted, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings of eagle. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Habang naghihintay, lumalakas. Let us pray. Dakila naming Ama, Diyos na inaasahan naming uunawa sa lahat ng aming kalagayan. Dahil ikaw ang pag-ibig na pinagmumula ng lahat ng biyayang aming tinatanggap. Lord, teach us to wait, and they that wait upon the Lord shall renew their strength. Thank you, O God. Thank you, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa at sa aming pagtatapos ngayon, araw na ito. Let the power of the Holy Spirit anoint all these words that we have declared you. At lahat po nakikinig ngayong araw na ito, naway maunawaan nila kung sino ka na Diyos na hindi nagbabago. Amen. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Finally, tayo po ay magtatapos sa isang new song of the week. Ang title po ay I Am a Child of God, composed by Sister Meredith Cruz. God bless everybody, mga kapatid. See you again next week. And subaybayan po natin ang Daily GMJ. Thank you, Lord. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died
love. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Jesus Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. Because Christ died for me. Second Timothy